ayan mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel. Muli tayo magdadaib. Dito lang tayo sakop ng aming barangay, Barangay Punta Maria ng Borongan City. Dito tayo bababa. Sana mga dilensya tayo. So ayan mga idol, antabay na lang kung ano yung mahuli natin na dilensya tayo. So welcome back mga idol. Another day is another spear fishing activity naman tayo. Ito, load muna tayo ng ating pana para anytime pwede natin ito magamit. Ito medyo magalaw na ang ilalim gawa ng may pagkaamihan na tayo. Dito habang nag-warm up ako sa may mababaw, may nadaanan akong grupo ng mga needlefish kaya napagpasyan ko na mag-hunt sa kanila. Dito dumapa muna ako dito sa batuan, mas madali kasi mapalapit itong mga needlefish pag nakadapa ako. Dito tamang tama, hindi nga tayo nagtagal sa ilalim, biglang lumapit sa atin yung grupo. Kaya pumili na ako ng isa. Dito pagka-close ng gap, yun pinana ako na. Salamat, napakaganda ng tama na spine shot natin. To advantage sa atin to. Kasi di tayo mahirapan na hawakan itong isda. Nang lalaban kasi ang mga ganitong isda. Thank you Lord. Yun, ayos na to. Buhay na mano natin to mga idol. Sarap din to na pang preto. At dito halos may isang oras na ako na nagdadive. Hindi pa rin tayo makadagdag sa unang huli natin, yung needlefish. Dami nating sinilip na magandang klaseng spot natin kaso walang laman. Di tayo nakatiming na may sampa na malalaking isda. Pero dito nagtry pa rin tayo dito sa isa din sa paboritong spot natin. Bali pagitan nito ng dalawang bahura. At dito nasa malayo pa lang ako, may natanaw na akong isang malit na grouper nasa unahan, nasa kabila, naka-standby. Kaso di ko muna pinonteriya. Kailangan ko kasing i-check itong area na ito kung may malalaki bang isda na nagtatago dito sa gilid. Kaso wala tayong napansin kaya tumawid na tayo dito kung saan nakita natin yung malit na grouper. Around 250 grams, good size na. Hindi naman ito lumalaki ang ganitong klaseng grouper. Salamat, tinamaan din natin. Naka-standby lang kasi. Maganda ang ganitong size, 250 grams. Malambot pa yung laman niya. Pag malaki na, around 4 to 500 grams. Napakapayat na, matigas na yung laman. Dito pakarating ko sa spot na ito na may maraming mga butas, may biglang lumapit sa akin na dalawang ilak. Napakamusawa ng tingin ko kaya dali-dali kong inopen yung camera natin. Kaso pagka-open agad sila kumaripas, pumasok dun sa kabilang butas. Kaya dahan-dahan tayong nag-dive. Subukan natin na puntahan yung butas na pinasukan, baka sakali makita natin yung dalawang ilak. Natakot siguro sa camera natin kaya umalis. At dito paglapit natin sa butas mga idol, ang hirap, napakadilim against the light kasi. Minsan maliwanag ko to tingnan itong butas na ito. Kaso ngayon parang ang dilim. Kaya di ko agad napansin na nasa right side na pala natin yung isda. Ayun, nakita ko na palabas kaya agad natin sinundan. Buti na lang may pagkamaamo. Yun, napana din natin. Salamat. Thank you Lord.
At dito sa dive natin ito, dito na ako nagdadive sa may mga bahura. Sinubukan ko dito puntahan kung may sampa. Kaso wala akong nadatnan na malalaking isda dito. Maliban dito sa tatlong pusit. May nakita ko tatlong pusit dito, yung dalawa medyo maliit pa. Pero itong isa na ito, good size na. Pwede na tong kunin. Dito balak pa tayong pagtaguan itong pusit. Kaya dali-dali ko nang binaba para mapana. Thank you, Lord. So another dive naman tayo mga idol. Dito binalikan ko itong spot na nakitaan ko ng malaking luba nung nakarang pamamana ko. Di ko napana kasi yung dala kong pana yung maliit. Kaya ngayon binalikan natin, baka maling magpakita yung luba. Dito habang pababa tayo, may nakita akong mga spotted snapper. Magandang sinyalis yan na hindi pa nabulabog itong spot natin. At dito, tiningnan ko yung pinipestuhan ng luba kaso di tayo nakatiming, wala dito. Kaya napagpasyan ko na lang na pumana dito sa mga spotted. Ayos na rin to pandagdag. Ang mga ganito pong klaseng snapper ay hindi ito lumalaki. Tawag namin dito labungan. Pero masarap na isda ito, napakataba. So maganda na to pandagdag sa mga huli natin. Thank you, Lord. At dito, pagkatapos ko ma-secure yung ating spotted snapper, mali akong nag-dive dito sa kalapit na bahura. Dito, dahan-dahan naman tayong bumababa para hindi tayo matunugan kung sakaling may laman itong spot natin. At dito, pag silip ko, tamang-tama, may laman na mangrove snapper, kaya ito yung naging target ko. Dito, napakaganda ng pagka-timing natin. May pagkamaamo itong snapper kaya hindi tayo pinahirapan. Yun, salamat at nakahuli rin tayo ng snapper. Hindi pa naman kalaki yan mga idol pero ayos na, good size na. Magandang pandagdag na sa mga nahuli natin. Thank you, Lord. At dito mga idol, habang nasa taas ako, may biglang napadaan na grupo ng mga samaral. Kaya ito yung binaba natin. Dito humahabol tayo sa grupo ng mga samaral. Bali dito hindi na ako namili kung alin yung mas malapit sa atin. Ito na yung tinira ko. Yun, salamat at tinamaan din natin.
Tumagilid na tayo. Yan, uwi na tayo. Salamat. Dilinsya rin tayo ng pambinta. Di tayo nakatiming ng malalaking isda. Pero ayos na. Gandang blessing na ito mga idol. Yan mga nahuli natin. Mabinta naman tayo tapos libre ng pang-ulam. Tayo mga idol, antabi lang tayo sa bahay. Iluin natin kung nakailang kilo tayo. So ay mga idol, nakasalubong tayong naanod na laruan. Hula. Dali natin to para may laruan si Bunso. Tutuwa si Bunso nito. May ligyan sa sa bula. Maganda pa yung ano niya, hangin. Sulit na yung pamamana natin, may laruan pa tayo. A few moments later. So mga idol, dito na tayo sa bahay. Ito na yung bola natin. Ayan, kay Bunso. Ano yun? Resibo? Resibo. Ano? Tuwang-tuwa na si Bunso. Paborito niya kasing laruan yung bula. Ay mga idol, kiluhin natin. Yung mga nahuli natin. Ito yung grouper natin. Bali dito lumalaki. Ito yung magandang size. Pag ganito pa lang kalaki. Kasi pag limbawa nag 400 grams. Hindi naman to. Bihira na yung umaabot ng 400 grams. Yung 300 grams payat na. Matigas na yung laman. Bukan natin kiluhin kung yan 250 grams. Ito, ano pa to? Medyo malambot pang laman nito. Ito yung ano natin, pasok sa 200. Yan. Uh, 1 kilo and 300 grams. Pasok natin sa 200. Ito, 180 lang to. 180. Medyo maliliit kasi. Isang kilo. Ito yun na lang yung pangulam natin, prito. Ayos na to. Maraming pang ulam na yan. Higit 1 kilo. Meron din tayong mahigit 3 kilo. Bali yung kikitain natin dito, nasa 430 mga idol. Bali wala pa daw si tatay. Kanina pa nagtindas ng isda. Di pa nakauwi. Mamaya na to bayaran. Bali si tatay kasi yung kumukuha ng isda natin, yun ang hanap buhay ni tatay. Siya nga pala mga idol, bago matapos ang ating video, kita lang natin yung ating pana. Yan, gusto kasi makita yung ano natin dito, yung roller natin. Bali yan. Bali yung ginamit natin dito, PVC. Wala kasi akong stainless. Mas maganda sana kung may stainless tayo. Pero ayos na rin yung PVC. Hindi naman siya madaling masira. Tagal na gamit natin to. Wala pa naman akong napansin na nasira dito sa pana natin. Yan. Tapos ito mga stainless to. Dito linagyan ko ng epoxy. Epoxy yan mga idol ito. Dito sa bolt natin, sa kasanat. Yung bolt. Naman yung linagyan ko ng epoxy. Minsan kasi masabit dito yung line natin, kaya ayaw mag-release. Ngayon hindi na sinasabitan kasi naka-slide, dumudulas lang. Yung iba naman, sabi nila sumasabit yung line nila dito sa rubber,
Di pa tayo naka-encounter na sumabit yung line natin sa rubber. Pero dito, minsan naiipit. Pero nagre-release din yan pag, halimbawa, nakapana tayo. Nare-release din. Yun nga lang, parang bumabagal pag hindi, halimbawa, distansyado yung pinapana natin, parang bumabagal yung takbo ng shaft natin kasi nga naipit. Naapektuhan yung takbo ng shaft natin. Yan. Ito naman yung ano natin, lagayan ng rubber natin dito sa dulo. Yun. Line release natin, DIY lang, PVC din. Pati yung reel natin. So ayun mga idol. Hanggang dito lang yung ano natin. Wala kasi tayong tutorial dito. Bali ito na, may mga nabibili tayong ano dito sa online. Yung mga ganito, kung baga gulong. Depende na sa inyo kung anong size. Nakalimutan ko yung size nito. So, ganun lang yung paggawa. Yan. Ganun lang yung pag-set up ko. So, ayun mga idol. Hanggang dito lang yung video natin. Kita-kits na lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Yun, ayos na yung adventure natin. Napakalaking blessing na para sa akin to mga idol. Ang malibre tayo ng pangulam at makapambigas. Hindi na tayo masyado namimili ng panain pag nalata natin na medyo madalang yung malalaking isda.